Everybody say praise the Lord. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga mahal na mga kapatiran na mainit na naglilipod po sa ating mahal na Panginoon, sa lahat po ng mga magagawa na ginagamit po ng mahal na Panginoon sa mga instrumentalist, sa mga awit, at sa lahat po ng ating po mga viewers na sila po mga minamahal ay nanonood sa mga sandaling ito at higit po sa lahat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Yesu Cristo. Amen? Praise God. Mga minamahal ng kapatid, marahil sa mga bisita, nainip po kayo dahil medyo mahaba po ang ating service. Mga minamahal po kayo mainip dahil po kapatid, ito po'y napakahalaga. Mga minamahal, sabi nga ng banal na kasulatan, ibinigay ng Diyos sa atin ang 6 na araw. Yung isang araw, kapatid, ay atin naman pong ibigay sa Panginoon. Amen. So, ilang oras po ba ang isang araw? 24 hours. So, ilang oras lang po tayo dito? 3 hours. Ibig sabihin, may utang po tayo ng 21 hours sa ating Panginoon. Hindi po sapat, kapatid. Yung po nga, mas maganda nga kung maghapon po tayo dito na magpupuli sa Panginoon. Mga minamahal, habang pinapakinggan ko po, kapatid, ang pangaral po ng ating beloved brother Elion, ang ating pong mga kaluluwa ay nabubusog, amen, sa mga salita ng Panginoon. Ito po, kapatid, ay ang pinapaliwanag po, kapatid, ng banal na kasulatan na tayo po noon, mga minamahal, ay walang accepted na tayo po lahat ay parusahan. Dahil hindi po tayo nakaabot sa kalwalhati ng Diyos, tayo po lahat ay makasalanan, mga minamahal, pero dahil po sa biyaya ng Diyos, mga minamahal kapatid, tayo po ay pinagpala, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Supposedly, tayo lahat ay pupunta ng impyerno, pero andyan ang kabutihan po ng Panginoon. Mga minamahal, meron pong tinatawag na past, present, and future. Amen po ba? Past, kapatid, yung pong lumipas na, nakaraan na po yun, yung present, yung kasalukuyan, at yung future ay ang inaharap. Praise the Lord. Mga minamahal, ewan ko kung paano po i-relate, kapatid. Yung napag-usapan po natin kanina, yung patungkol sa Bible study, yun ay gatas, kapatid. Pero dito, mga minamahal, ito po ay karne. Na ito po ay pwede natin dapat kainin at dapat natin tanggapin, kapatid. Na tayo po lahat ay justified na po. Amen po ba? Sabi nga ng Romans chapter 1, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Tayo po lahat ay pinagganap na ng Panginoon dahil sa ating pananampalataya sa Diyos. At tayo po binigyan na po ng kapayapaan ng ating Panginoon. Yun po, kapatid, ay past na nangyari na po sa buhay po natin. But today, mga minamahal, we're going to study about the sanctification process. Ito yung present, kapatid. Pagkatapos mong nakilala ang ating Panginoon, kapatid, yung nakilala mo Panginoon, yung past na. Dahil yung iba ay nakakilala na po, mga 2 years ago, 3 years ago, mga minamahal kami, nakakilala po namin ang Panginoon way back in 1990. So ilang years na po, kapatid, nung amin nakilala ang Panginoon. Yun po ay ang past, kapatid. Pero mga minamahal, ang sabi ng Biblia, tayo po ay merong 3 stages of salvation. The first one is justification, the second one is sanctification, and the third one is the glorification. Mga minamahal, pag-aralan po natin, kapatid, ano ba ang buhay o magiging buhay ng isang tunay na Kristiyanong tinawag ng ating Panginoon. Mga minamahal, minsan ako'y nakapanood po ng isang aral o isang sermon. Ito po ay mga kapatid po natin sa Panginoon dati. At para bagang mga minamahal na kinakailangan daw po na hindi lamang po by faith, kinakailangan meron kang classworks, kapatid. Alam po ninyo mga minamahal,
Yung works na yun na sinasabi ng Biblia, ang Diyos ang gagawa noon, hindi po tayo. Amen. Kasi the moment na tinanggap na po natin ang ating Panginoon Jesucristo at tayo puspos ng Santong Espiritu, mayroong bunga yan sa buhay po natin. At hindi sa ating sariling kakayahan na tayo gumagawa ng kabutihan upang tayo maligtas. Kagaya ng sinabi po ng ating beloved Brother Elion kanina. Merong mga unbeliever na gumagawa sila ng pagbuti. Amen po ba? Dahil yun po ay nakatatak na sa ating puso, whether you are unbeliever or believer, kapatid, alam mo na bawal ang pumatay, alam mo na bawal ang magnakaw, alam mo na bawal ang mga lunya, kapatid. Dahil yun po ay nakitatak na sa puso po natin, Panginoon. Pero kapatid, sa ating paglilingkod sa Diyos, yaman din lamang na tayo po ay nakakilala sa Panginoon na dati-rati tayo po ay hiwalay sa puno, kapatid. Sino ang puno? Ang ating Panginoon. Tayo po ang mga sanga, kapatid. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, na tayo po ay dating mga hentil na idinugtong sa puno, mga minamahal. Tayo hindi po mga Israelita. Tayo po hindi po mga Hudyo, kapatid. Tayo po ay mga hentil o mga Griego, kapatid, na sinasabi ng banal na kasulatan. Pero kung naman, meron sinabi nito ang ating Panginoong Jesucristo. Na tayo po, mga mahal, ay dapat manatili na nakakapit sa puno. Dahil kung tayo hiwalay sa puno, hiwalay tayo sa ating Panginoong Jesucristo, wala tayong magagawa. Amen po ba? Amen. Bakit tayo tinawag na Christian? Dahil tayo ay sumusunod kay Kristo. Tayo naniniwala kay Kristo. Amen. Ngayon mo minamahal, tayo Christian. Alisin mo yung Christ, ano ang matitira na letters? I-A-N. Anong ibig sabihin? I am nothing. Wala na po tayo. Kasi wala na si Kristo sa buhay po natin. Kaya anong sabi po ng John chapter 15 verses 1 up to 6, mga minamahal, ang sabi dito, maliwanag ang sabi ng ating Panginoon. Mismo ang Diyos na nagtatawang tao ang nagsabi po nito, kapatid. Anong sabi po? Ako ang tunay na punong ubas at ang aking Ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis na sa magitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Kayo'y manatili sa akin. Sabi po natin, manatili sa akin. Ang sabi ng Panginoon, kayo'y manatili sa akin at ako sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, ang sabi ng Panginoon. Kayo ang mga sanga, tayo mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siya'y magbubunga ng marami sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. 6. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin. Sabi po ninyo, kung ang sino man ay hindi manatili sa akin ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga iahangis sa apoy at mga susunog. Mga minamahal, meron pong requirements ang Panginoon. Nakilala natin ang Diyos, kapatid, by faith and by grace, mga minamahal. Pero kapatid, ang tanging kabilib-bilinan ng Panginoon na tayo po'y manatili sa Kanya. Amen. Manatili sa pagkatawag sa atin ng Panginoon. Kapatid, hindi po period, kapatid, na ikaw
na ng Diyos, tumanggap tayo ng biyaya sa ating mahal, mula sa ating Panginoon. Pero ang sabi ng Diyos na kinakailangan, tayo'y manatili sa Kanya. Huwag tayong ihiwalay sa Panginoong Yesus. Baka sabihin mo na, total naman, niligtas na ako ng Panginoon. Palagi ko narinig kay Brother Elion, palagi ko narinig kay Brother Noel, na kami ligtas na. Opo, ligtas na po tayo. We were all justified. Tayo po lahat ay inaring ganap na po ng Panginoon. Pero sabi po ng ating Panginoon mismo na tayo ay kinakailangan manatili sa Kanya. Amen. Manatili, kapatid, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil kapag ang sanga ay hiwalay na sa ating Panginoon, kapatid, siya po ay matutuyo at ang mga tuyong sanga nito, silang lahat ay titipunin upang sila ay susunugin. Mga minamahal, ito'y revelation. Ito'y pagpapahayag ng mga salita ng Panginoon. Kung kanina, kapatid, narinig po natin mga minamahal yung past na yun po'y pinagdaan na po natin mga minamahal, pero ito po ang present. Na tayo kinakailangan manatili sa Kanya sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil ang sabi po ng Hebrews chapter 6 verse 4 up to 6 na tayo po'y kinakailangan maglingkod ng patuloy. Basahin po natin. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan. Sino po yung kapatid? Tayo po yun. Naliwanagan na po tayo. Nalaman na po natin ang pagliligtas ng Diyos. Nalaman na po natin ang biyaya ng Panginoon. Pero ano sabi po dito, kapatid? Tungkol sa minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos. Hindi ba nalasap na po natin ang salita ng Diyos? Nalaman na po natin ang salita ng Panginoon? At ng kapangyarihan ng panahong darating. At saka, tingnan po ninyo, at saka nahiwalay sa Diyos, ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi, yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos na iniligay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Amen. Pagkatapos na po natin, kapatid, na makilala ang mga salita ng Diyos, pagkatapos natin malasap, kapatid, ang Santong Espiritu ng Panginoon, pagkatapos tayo po'y nahiwalay sa ating Panginoon, ay wala na, kapatid, na muling pagsisisi. Sabalit, balikan mo na lamang, kapatid, ang kasalanan ng minamahal. Gusto ng Panginoon nang tayo po ngayon na naglilingkod na sa Diyos ay diretso na po tayo sa isang katwiran na gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palapakan po natin ang Diyos. Kaya po mga minamahal, ito po'y mabigat. Ito sinabi po ni Pablo. Si Pablo, kapatid, ang palagi nangangaral ng biyaya ng Diyos na tayo po'y justified na tayo po mga minamahal ay inaring ganap na ng Panginoon. Pero kapatid, sabi ko nga, we are now on the stage of sanctification. Pinapagimbalan tayo, nililinis tayo ng Panginoon. Pero ano po, kapatid, ang sabi ni Pablo, 1 Corinthians chapter 6 verse 9 up to 10. Mga minamahal ko kayo masasaktan, pero kailangan itong ating ipangaral, kapatid. Ang sabi po dito, hindi ba nga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Kahit ang mga mapakiyapin, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga angalunya, ni ang mga nang bababae. Siguro, kapatid, pwede pang i-excuse sa Panginoon na nung tayo po'y nag-backslide o kaya naman nung tayo po'y hindi pa nakakilala pa sa Panginoon, kapatid, laksa-laksang mga babae ang sa buhay mo. Pero kapatid, nung tinawag ka ng Panginoon, ito po'y sinasabi ni Pablo, pinapaalala ito sa mga taga-Korinto, kapatid, na kinakailangan, wag na po ang mga bagay nito, kapatid. Wag na raw po tayo ni ang mga nang babae
ni ang mga mapagkiyapin sa kapwa lalaki. Yung mga bakla, kapatid. Bakla, lalaki, nakikipit sa kapwa lalaki, vice versa, kapatid. Mga babae na nakikiyapit sa mga kapwa babae. Anong sabi ng Biblia? Ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga, basahin ko nito, ni ang mga hindi, yung ano po, ni ang mga maglalasing, ni ang mga manlulupig ay hindi mamana na galing ng Diyos. Mga minamahal, masakit. Amen po ba? Masakit sa bilang isang Kristiyano. Opo, kapatid. Masakit ito. Mga salita ng Diyos ito, mga minamahal. Pero kinakailangan ito'y ating unawain, ating itong tanggapin, kapatid, dahil po, mga minamahal, dito po tayo tinutuwid ng ating Panginoong Jesucristo upang tayo po maging karapat-dapat sa kanyang harapan. Amen? Everybody say, praise the Lord. At ang sabi po dito, kapatid, 2 Timothy chapter 4, verse 10, ito po, mga minamahal, tingnan po ninyo, ito ay isang manggagawa. Ibig sabihin, siya po isang preacher. Siya po isang mga ginagamit po, kapatid, sa banal na pulpito ng Panginoon. Pero kung minamahal, anong nangyari? Ito po'y once upon a time nakakilala na sa Diyos. Ito po'y nakalasap na po ng salita ng Diyos. Ito po'y nakalasap na po ng biyaya ng Panginoon. Pero kapatid, tingnan po ninyo ito, si Dimas. Si Dimas, kapatid, ang sabi po nito, sapagkat ako'y pinabayaan ni Dimas, ang sabi ni Pablo, palibhasa, iniibig niya ang sanglibutan nito. At dapat sa Thessalonica, si Crescente, dapat sa Galacia, si Tito ay sa Dalmacia. Mga minamahal, si Dimas, inibig daw ang sanglibutan. Ibig sabihin, iniwanan ang gawain ng ating Panginoon. Iniwanan ang kanyang ministry, kapatid. Bakit? Dahil mga minamahal, sa ginagamit ng Panginoon, kasama siya ni Pablo, kapatid, nangangaral. Pero dahil po sa hikayat ng sanlibutan, hikayat ng daigdig na ito, kapatid, yung gawain makasanlibutan, gusto niya, kapatid, yung isang malayang buhay na walang bawal. Anong nangyari? Iniwanan ni Dimas ang kanyang paglilingkod sa Diyos, kapatid. At siya po ay nawala sa gawain ng Panginoon. Kaya po, kapatid, maging aware po tayo dito. Mga minamahal, maging aware po tayo dito. Ano po sa pag-usabi dito, mga minamahal? Dito po sa 2 Timothy chapter 4, verse 14 up to 15, ito po patungkol kay Alexander, kay Alejandro, kapatid. Ito naman po, mga minamahal, ay nakagawa, kapatid, ng medyo nasaktan itong si Pablo, pero siya'y pinapaubaya. Ito rin ay mga Kristiyano ito, kapatid. Ang sabi po nila, si Alejandro na panday tanso ay ginawa na po ng lubhang kasama. Gagatihan siya ng Panginoon ayon sa kanyang mga gawa. Mag-ingat ka rin naman sa kanya, sapagkat totoong kanyang sinasalansang ang aming mga salita. Ito po, kapatid, sinasalansang. Yung pangangaral ni na Pablo, kapatid, ni na Titus, ni Tito, sinasalansang ito ni Alexander, ni Alejandro, kapatid. Sinasalansang, yung sabihin mo, kinokontra. Meron tayo po mga nakasama po rito na mga tumatayo, kapatid. Yung pangangaral po natin, by grace po muna, by grace alone, by faith alone. Kinontra po nila. Kinontra po nila. Umalis sila sa gawain ng Panginoon kasi kinontra po nila. Mag-ingat din naman kayo sa kanila. Ang sabi po ng banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Ngayon, nasa kaya yung kapatid? Huwag ba kayo mabibigla? Pero buhay pa po siya. Kaya lang nasa loob ng sukulan, ng kulungan. Pinalo siya ng Panginoon. Kapatid, huwag na mangyari sa mga Kristiyano, kapatid. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Pero mga minamahal, huwag po kayong mag-alala. Ito bang mga ginagawa natin ito, kapatid, under sanctification process? Pababayaan ba tayo ng Panginoon? Sino ba ang gumagawa nito, kapatid? Bakit tayo nagiging mabuti? Bakit tayo maharap sa mga pagsubok, mga minamahal? Ito po ay mga papamaraan ng Diyos, pero may pangakong Diyos. This is the good news, kapatid. Ano ang good news? Ang sabi po ng 1 Thessalonians chapter 5, verses 23 up to 24, ganito po ang ating mabasa. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos. Sanctified, kapatid. Pakabanalin kayo ng lubos ng Diyos, din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, tapat yaong inyo'y tumatawag, naggagawa rin naman nito. Tingnan po ninyo. Siya rin ang gagawa. Siya ang tumawag, kapatid, at siya rin naman ang gagawa doon po sa process ng sanctification. Naintindihan, kapatid? Palapakan po natin ang Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, ano man po ang mga inaharap po natin, kapatid, sa ating mahabang lakbay nito, mga minamahal, ang Diyos pa rin ang gumagawa sa lahat ng mga mananatili sa Kanya. Amen? Amen. Sa lahat ng may pagtitiis sa paglilingkod sa Diyos. Kinakailangan ka bang magtiis? Akala ko wala nang gawa. Mga minamahal, gusto ko lang iklaro po sa inyo. Hindi ikaw ang gagawa ng iyong pagtitiis, ng iyong paglilingkod. Mismo ang Diyos ang gagawa, bibigyan ka ng pagtitiis. Amen po ba? Amen. Ito maliwanag po, kapatid. Meron kang titiisin. Kaya ang sabi nga mismo ng ating Panginoon, ang mananatili hanggang sa wakas, sila ang magtitiis hanggang sa wakas, sila ang maliligtas. Ibig sabihin, mga minamahal, pwede ka bang magtiis by flesh, by your own doings, by your own effort, kapatid? Kaya mo bang magtiis? No, kapatid. Tao lang po tayo. Mahina po tayo. Pero ang Diyos, ang siya rin magbibigay ng lakas sa atin upang tayo ay makapagtiis. At ang lahat ng magtitiis, kapatid, yun ay yung mga tunay na pinili ng Diyos na buhay. Amen? Amen po ba? Amen. Kaya po, kapatid, hindi mo pwedeng ipagmalaki ang gawa mo na ikaw ay mainit na naglilingkod. Hindi ba mo naman ang sabi po ng mga nagkatuwiranan sa Panginoon nung judgment? Hindi ba, Panginoon, kami nangaral? Hindi ba kami nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? Ipinagmamalaki nila yung mga nagawa po nila, kapatid. Pero hindi po sapat yung ginawa po nila ngayon. Ang sabi ng Panginoon, lumayo kayo sa aking harapan. Hindi ko kayo nakikilala. Amen? Sabi kapatid, hindi mo pwedeng ipagyaman. Kaya ngayon ang sinasabi palagi ni Pablo, kapatid. Akala po ng ilan, akala ng mga iniwanan po natin, wala na tayong mga gawa. Meron tayong gawa, kapatid. Pero yung gawang yon ay gawa ng Diyos sa buhay po natin. Gusto ko pong ibigyan ng emphasis sa inyo. Hindi po yung gawa natin. Kaya mo bang baguhin ang buhay mo, kapatid? Yung pong gustong o kayang baguhin ang buhay nila, magsabing amen. Kaya mo, kapatid? Hindi mo kaya. Huwag kang mag-amen. Hindi po natin kaya yun, kapatid. Ang Diyos lamang ang magbibigay sa atin ng lakas. Dahil ang sabi po, kapatid, yaman tayo po'y sinasanctify. Sa English na, brother, yung pong binabasa natin yan, yung 2 verses na yan, kapatid. Ang sabi po mo na, mahal, ito, and the very good of peace sanctify you wholly. Pinapagimbalan tayo, kapatid. Ang Diyos ang siyang magpapabanal sa atin. And I pray, God, your whole spirit and soul and body
be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Faithful is He that called you, na siyang tumawag sa atin, who also will do it. Nakita ko ninyo kapatid, siya rin nagagawa. Hindi po tayo. Mga minamahal, akala ko nila wala na po tayong gawa. Mga minamahal, ang sabi mo ang Biblia, totoo yun. Faith without works is dead. Totoo yun. Ang pananampalataya na po na walang gawa ay patay. Totoo yun. Sinasabi mo na, ikaw ay nananampalataya sa Diyos, mga minamahal, pero ayaw mo naman sumunod sa Kanya, patayan yung pananampalataya. Amen po ba? Amen. Ito po kapatid, ang gawa natin. Kaya po tayo narito, meron tayong gawa, kapatid. Ito yung ating pananampalataya. Bakit tayo narito? Kasi nanampalataya tayo sa Diyos na buhay at kinakailangan siyang sambahin, pasalamatan, and this is our words na hindi naman galing sa atin. Ito rin ay galing sa Diyos. Nagsabi po ng 1 Thessalonians 5:24. Palakpakan po natin ang Panginoon. Siya rin ang magsasanctify sa atin. Siya rin ang magiging magpapabanal sa atin, kapatid. Hindi naman po ang ating sarili. Sabi nga ng Biblia, mga minaman, without blemish, spotless, will be brought to heaven. Kailangan wala kang kapintasan. Mga minamahal kapatid, ang tao nga ay mahina. Ang sabi nga ng Romans chapter 3, verse 10, walang matuwid, wala kahit isa, kapatid. Maging ang mga tumanggap na kautusan, ang mga Hudyo o mga Israelita, hindi pa rin sila matuwid sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, impyerno pa rin sila. Pero mga minamahal, dahil sa biyaya at dahil sa pananampalataya po natin sa ating Panginoon, ang katwiran ng Diyos ay ibinihis sa atin. Amen? Supposedly, kapatid, sa ating pagharap, mga minamahal, sa white throne of judgment, Mads, guilty without reasonable doubt. Casey, guilty without reasonable doubt. Pero mga minamahal, dahil tinubos tayo ng Panginoon, tayo naniniwala sa Kanya, tayo ay sumampalataya sa ating Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. Ang pagharap po natin sa ating mahal na Panginoon, doon po sa judgment, sasabihin, Babs, Casey, not guilty. Palakpakan po natin. Bakit? Bakit hindi na po tayo guilty? Kasi kapatid, ang Diyos ang siyang nagbihis sa Kanya ng katwiran sa atin. Hindi yung katwiran po natin. Hindi yung righteousness po natin. Amen po ba? But because of the righteousness of God, mga minamahal, doon tayo nagiging matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Everybody say praise the Lord. At ang Biblia ba ay nagsasabi na pwedeng papitik-pitik sa paglilingkod sa Diyos? Pwede bang mga minamahal na pwede bang magpalamig-lamig ka na lamang? O kaya naman kapatid na parang roller coaster ka, kapatid, minsan nandyan ka, minsan wala ka, kapatid. Mga minamahal, lulubog, lilitaw, hindi pwede yun. Anong sabi po ni Pablo? 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Ito yung mga pangaral ni Pablo, kapatid. Anong sabi ni Pablo? Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, sino ang sinusulatan ito ni Pablo? Ang mga Kristiyano, ang mga nakalasap ng biyaya ng Diyos, ang mga nakalasap ng presensya ng Panginoon, ang mga nakalasap ng mga salita ng Diyos. Ano sabi po ni Pablo, kapatid? Mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatan. Bakit sinabi ito ni Pablo na tayo po magsitatan? Kasi kapatid, dito po sa sanctification process, sa present time na atin po ngayong ginagawa, kapatid, tayo po ay umaharap sa mga pagsubok. Umaharap po tayo sa mga gawa ng diablo na gusto ng diablo na wasakin ang ating pananampalataya. Gusto ng diablo na umalis po tayo sa paglilingkod sa Diyos. Ang sabi nga po ng 1 Peter 5:8,
Satan is like a roaring lion. Siya'y parang lewong umuungal, kapatid. Naghahanap siya ng masisila. Mga minamahal, ibig sabihin, talagang wawasakin ang iyong paglilingkod, mga minamahal. Pero anong sabi ni Pablo? Magsitatag. Magsitatag. At huwag makilos. Unmovable, kapatid. Bakit? Magsitatag tayo, kapatid. Hallelujah. Dahil ang sabi ng Biblia, for Satan comes to steal, to kill, and to destroy. Walang ginawa ang Diablo, siya pa'y naparito upang mangwasak, upang pumatay, at upang mga minamahal, hallelujah, magnakaw ng ating pananampalataya. Yan ang Diablo, kapatid. Because the Bible says that we do not wrestle against flesh and blood. Hindi po tayo nakikipagbaka o nakikipag-wrestling sa magitan ng dugo at ng laman, kapatid. Bagkus tayo nakikipagbaka sa mga espiritu. Kapatid, we do not wrestle against flesh and blood, but against the powers of darkness, against principalities, against, ang namahal, sa mga masamang espiritu. Malakas si Satanas. Malakas ang mga demonyo, kapatid, dahil sila yung mga espiritu, kapatid. Malakas po sila. Dati sila mga angels, mga minamahal, na kasama ng ating Panginoon. Malakas po sila. Meron silang kapangyarihan. Pero dahil binigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos, ma-overcome mo at kaya mo sila i-conquer. Dahil ang sabi niya, Biblia mo na mahal, we are more than conqueror in Christ Jesus. Amen? Amen. Malakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kaya po, mga minamahal, sabi po, kapatid, magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Amen? 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 Marami po hindi po nakakaunawa nito. Nakakalungkot. Ang sabi ng Biblia ko na, huwag mong ipagyabahan. Pero kailangan meron kang gagawin kabutihan na makikita sa iyo dahil ang Diyos ang gumagawa. Ang sabi nga ng Ephesians 2:10, Brother Yon, ang sabi po dito ang nama, tayo po'y inano po ng Panginoon sa kanyang mabuting gawa. Sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Meron tayo naman mabubuting gawa. Kristiyano nga tayo, wala kang mabubuting gawa. Paano ka matutuguri ang isang Kristiyano? Meron kang gawa, kapatid. Akala po nila, mga minamahal, wala na po tayo gawa. Basta mananampalataya lang tayo by grace. Mananampalataya tayo, tapos na. Of course, meron tayo dahil tayo po, kapatid, ay inalagay na ng Diyos para sa mabubuting gawa. Ang sabi nga lang kanina, yung 1 Thessalonians, kapatid, na Diyos din ang gumagawa nito. Amen po ba? Nakukuha? Amen. Diyos din ang gumagawa. Siguro, aking kumaras, May, every New Year, baka meron New Year's resolution yan. Dati-dati, merong casino sa bahay ni Pastor May. Ang daming lamesa doon. Yun ang dati. Tapos, pwedeng naglalaro siya. Pagdating ng New Year, kapatid, meron kang New Year's resolution. Palagay mo, kapatid, yung New Year's resolution, magagawa mo yan. Sasabihin mo, kapatid, na huwag kang iinom, hindi na ako iinom. Hindi ka nakainom na ng 1 week. Pero after 1 week, uminom ka na naman. Kasi wala ka ng power. Amen po ba? Nakukuha? Ang Diyos lamang ang siyang pwedeng magbago sa buhay po natin, mga pinapahal ng kapatid. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang Diyos din. Kaya po mga minamahal, kaya po na nagbago, dahil ang Diyos ang dahilan. Si Jesus ang dahilan, hindi tayo. Hindi tayo. Nakukuha kapatid? Praise the Lord. Kaya po mo naman, nasabi ni Pablo, tayo'y magsitatag. Hindi ba sinabi ni Pablo na dahil tumagang na kayo ng biyaya, okay na huwag na kayong maglilingkod. Pero kapatid,
Ang sabi nga ng Biblia na ang Diyos ang siyang gumagawa. Palagay mo kapatid, niligtas na po tayo ng Panginoon. Ginastify na po tayo. Kung ikaw ay tunay na chosen, nagtitiis ka, kasi kung hindi ka chosen, hindi ka na pwede magtiis eh. Nakukuha ka ba din? Nakukuha? Kung hindi ka tunay na pinili ng Diyos, wala kang pagtitiis sigurado. Kasi binigyan ka nga ng pagtitiis ng Diyos. Palagay mo mga minamahal. Kung pagkatapos mong manasap ang pagliligtas ng Diyos, mababayaan ka ba ng Panginoon? Palagay mo. Hindi. Kasi walang kwenta yung ginawa ng Diyos sa krus kung ikaw ay pababayaan ng Diyos. Kapag ikaw ay justified, automatically you will be glorified. Nagkukuha ka pa rin? Nag-jump na po siya. Nag-jump na. Dahil mo na mahal, justified, to be sanctified, and to be sanctified, to be glorified. Nakukuha, pero meron sinabi ang Biblia, kapatid, once na ikaw ay justified, ikaw ay inaring ganap na ng Panginoon, tinawag ka ng Diyos, automatically, kapatid, you will be glorified. Amen? Panakuhan po natin ang Panginoon. Kasi kapatid, hindi mabibigo ang Diyos. Kasi kung naman, nabigo ang Diyos. Ibig sabihin, sino ang maliligtas sa atin? Ibig sabihin, anong kwenta pa na siya po'y nagkatawang tao, mga minamahal, kung pagkatapos mo tumanggap sa Kanya, mga minamahal, ay pinabayaan ka rin ng Diyos at hindi ka glorified ng Panginoon, nabigo ang Diyos sa Kanyang pagliligtas. Nakukuha. Nakukuha, kapatid. Walang kwenta ang ginawa ng Panginoon kung gano'n. Pero mga minamahal, ang sabi ng Biblia, the bottom line, or the bottom word, kapatid, the bottom line, and the key word is the endurance, kapatid. Kinakailangan ikaw ay magtitiis. Magtitiis ka hanggang sa wakas. Kung baga sa nag-aaral, kapatid, mga minamahal, nag-aaral ka, bumabagsak ka, kapatid, nag-fail ka, minsan, palagi kang minamahal, fail sa iyong examination. Pero kapag nakikita ng teacher mo na ikaw ay walang absent, kapatid, nagsusumikap ka naman, nagtitiis ka naman, kapatid, maaawa sa iyo. Hindi mo maawa, teacher mo? O yung pagtitiis mo yun, ulitin ko, ginawa mo ba yun sa buhay mo? Ikaw ba yung gumagawa nun? Hindi pa rin. Hindi lang isang talata ang Biblia. Ang sabi nga po, kapatid, ang Diyos pa rin ang nagkatrabaho po niya. Amen? Amen? Misteryoso ang Panginoon. Ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya nga po, kapatid, minsan may narinig po tayo ito, kung ayaw ng tao na ayaw ng kaligtasan, umarap, magagawa ang Diyos. Ang sabi po niya, hindi mo mahina ang Diyos. Hindi naman Diyos-Diyos ang Panginoon. Hindi mo sirbuto. Kaya ang gawin ng universe nito Ginawa nga ang universe nito, and even us, ginawa tayo ng Panginoon. Pagkatapos, matigas ang ulo mo, lumalayo ka sa Diyos, hindi ka na pwede ligtas ng Diyos. Grabe naman po yun. Ginawang mahina ang Diyos. Pero kapatid, kung ano ang kalooban ng Panginoon, ang siyang mangyayari. Amen? At hindi tayo pwedeng magreklamo, kapatid. We are the clay and our Lord is the potter. Siya ang naghuhubog po sa atin. Pwedeng hubugin ka sa mabuti at pwede naman dalhin ka sa kahapawan. Pwede gawin ng Diyos doon. Bakit si Haring Parawo tumigas sa kanyang puso? Meron plano ang Diyos. Hindi po ba? Bakit si Judas nagbudas sa ating Panginoon Yesus? Ipinagbili siya sa 30 pieces of silver. Bakit? Pinahintulot ka ng Diyos dahil merong plano ang Diyos. Nagkasakit si Brother Elion. Bakit siya nagkasakit? Merong plano ang Diyos. Ibig sabihin, ano man ang nangyayari sa buhay po natin,
merong plano ang Diyos. Ang importante po rito, ang Diyos ang gumagawa at hindi tayo pababayaan if you are truly chosen by God. Palakpakan po natin. Ano natin ito na naman? At bago po tayo sa Panginoon.